Napansin ninyo ba na para mas madalas sumasakit ang mga tuhod at binti natin ngayon? O kaya hirap na tayong tumayo ng matagal o umakyat ng hagdan kahit na dati ay kayang-kaya pa natin? Hindi ba nakakapanlumo kung minsan na kahit anong pag-iingat at pag-inom ng mga bitamina, parang pahina ng pahina pa rin ang pakiramdam natin? Marami sa atin ang uminom ng gamot para sa buto, nagpapahinga, pero hindi natin alam minsan ang problema ay nasa kinakain natin araw-araw. Lalo na ang mga prutas na akala natin ay puro benepisyo lang. Parmumumay, nakakagulat di ba? Ang prutas na itinuturing nating simbolo ng kalusugan ay maari palang maging sanhi ng paghina ng ating mga binti at pagkasira ng ating kalusugan, lalo na kapag umabot na tayo ng 60 pataas. Hindi po ito gawa-gawa lang. Ito po ay isang katotohanang kinakailangan nating malaman upang maprotektahan ang ating sarili at ang ating mahal sa buhay. Ang tila inosenteng kinakain natin, kung sobra at hindi tama ang pagpili, ay maari magdulot ng pamamaga, pagtaas ng asukal sa dugo at sa kalaunan, paghina ng ating mga kalamnan at buto. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 7 prutas na marami sa atin, lalo na ang mga senior, ang hindi nakakaalam na maaring nagpapahina ng kanilang mga binti at nakakasama sa kanilang kalusugan. Hindi po ito para takutin kayo, kundi para bigyan kayo ng kaalaman na makakatulong sa inyo upang makagawa ng mas matalinong pagpili sa pagkain at mabuhay ng mas malakas at mas masigla. Manatili po kayo hanggang sa huli dahil may mahalaga akong ibabahagi na tiyak na ikagugulat ninyo at magbibigay sa inyo ng malaking ginawa. Simulan na po natin ang pagtuklas sa mga sikretong ito na makakatulong sa ating lahat. Magpatuloy tayo sa ating pagtalakay sa mga prutas na ito at sisimulan natin sa 2 prutas na popular dito sa Pilipinas, lalo na sa panahon ng tag-init at tiyak na nasa pagkainan ng marami sa atin. Ang una po ay ang sobrang hinog na mangga. Napakasarap ng hinog na mangga, lalo na yung matamis na parang pulot. Sino ba naman ang makakatanggi dyan? Pero alam niyo po ba, habang lalong humihingo ng mangga, lalong tumataas ang sugar content nito. Ang asukal sa mangga, lalo na ang fructose, ay mabilis masipsit ng ating katawan. Kapag mabilis na tumaas ang asukal sa ating dugo, nagresulta ito sa biglang pagtaas ng insulin na sa kalaunan ay maaaring maging sanhi ng insulin resistance. Sa edad nating 60 pataas, ang ating katawan na hindi na kasing epektibo sa pagproseso ng asukal, ang patuloy na pagtaas ng blood sugar ay maaaring magdulot ng chronic inflammation o patuloy na pamamaga sa loob ng ating katawan. Isipin niyo, para may maliit na apoy na patuloy na umuusok sa loob ng inyong mga ugat at kasukasuan. Ang pamamaga na ito ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit sumasakit ang ating mga tuhod, binti at iba pang kasukasuan. Ito rin ang nagiging sanhi ng paninigas at panghihina ng ating mga kalamnan, kabilang na ang mga kalamnan sa ating mga binti. Kapag bahina ang ating mga kalamnan, mahirap na tayo makatayo ng matuwid, makalakad ng matagalan o umakyat ng hagdan ng hindi nangangalay. Kung mahilig po kayo sa hinog na mangga, hindi ko sinasabing wag na kayong kumain nito. Ang mahalaga ay ang moderation o ang pagkakain ng tama sa dami. Mas mainam na kumain ng manggang hindi pa masyadong hinog, yung medyo matamis na pero may konting asim pa. Ito ay mas mababa sa asukal at mas mataas pa rin sa fiber. Limitahan din ang dami ng kinakain. Kung dati ay buong mangga ang kinakain ninyo sa isang upuan, subukan nating hatiin ito sa kalahati o kahit maliit na piraso lang. Mas mainam din na kainin. Ito kasama ng protina o taba tulad ng mani para mabawasan ang bilis ng pagtaas ng asukal sa dugo. Tandaan, ang susi ay ang balansing pagkonsumo. Ngayon, dumako naman tayo sa ikalawang prutas na marami rin sa atin ang gustong-gusto dahil sa kakaibang amoy at lasa nito, ang langka. Ang langka o jackfruit ay kilala sa pagiging masarap at malinamnam at nagbibigay ng kakaibang aroma sa mga lutuin o bilang merienda. Pero, kagaya ng mangga, ang langka ay isa rin sa mga prutas
na may napakataas na sugar content, lalo na yung mga hinog na at matamis. Hindi lang yan, mataas din ito sa calories. Kung titingnan natin ang isang katamtamang sukat na hinog na langka, ang dami ng asukal at calories na makukuha mo ay katumbas na ng ilang servings ng iba pang prutas. Isipin nyo, ang ating katawan ay parang isang makina. Kapag sobra ang asukal nating kinakain, lalo na kung hindi naman natin nagagamit sa physical na aktibidad, ang sobrang asukal na ito ay mako-convert sa taba at maiimbak sa ating katawan. Ang pagdagdag ng timbang ay nagbibigay ng labis na stress sa ating mga kasukasuan, lalo na sa mga tuhod at binti. Bawat kilo ng labis na timbang ay nagdaragdag ng puwersa sa ating mga tuhod na nagiging sanhi ng pagkasira ng cartilage at paglala ng arthritis. Kapag sumasakit na ang tuhod, natural na iiwasan nating gamitin ang ating mga binti na sa kalaunan ay magpapahina sa mga kalamnan. Ang isang mahinang kalamnan sa binti ay hindi kayang suportahan ang ating katawan ng maayos na nagreresulta sa kawalan ng balanse at pagiging madaling madapa. Bukod pa rito, ang mataas na sugar intake ay nagdudulot din ng pamamaga, kagaya ng nabanggit ko kanina. Ang langka ay masarap, walang duda, at meron din naman itong nutritional na benepisyo tulad ng fiber at ilang bitamina. Ngunit, ang susi dito ay ang pag-alam kung gaano karami ang dapat mong kainin. Kung gusto mo talagang kumain ng langka, limitahan mo ang portion size mo. Sa halip na ilang piraso, subukan mo lang ang 1 o 2 maliit na piraso. Mas mainam din na kainin ito paminsan-minsan lamang, hindi araw-araw at hindi sa malaking dami. Mas mainam din na kumain ng hilaw na langka na ginagawang gulay tulad ng ginataang langka dahil mas mababa ito sa asukal at mas mataas sa fiber. Ang fiber ay nakakatulong sa pagbagal ng absorption ng asukal sa dugo na mas maganda para sa ating kalusugan. Sa pag-unawa sa epekto ng mga prutas na ito, mas magiging maingat tayo sa ating mga pagpipilian. Ngayon na napag-usapan na natin ang mangga at langka, lumipat naman tayo sa susunod na mga prutas na kailangan din nating bantayan. Avec et à con et à pain neturcon. Magpatuloy tayo sa ikatlong uri ng prutas na maaring nagiging sanhi ng paghina ng ating mga binti at pagkasira ng ating kalusugan na marami sa atin ang hindi nakakaramdam ng panganib dahil mukha itong napaka-healthy. Ang mga pinatuyong prutas. Naisip ba ninyo ang mga pinatuyong mangga, pasas, dates o dried apricots? Masarap silang pangmerienda. At madalas iniisip natin na dahil prutas sila, masustansiya ito. Pero ang katotohanan po, kapag pinatuyo ang prutas, tinatanggalan ito ng tubig. At ang nagiging resulta ay isang concentrated na bersyon ng asukal at calories. Isipin nyo, ang isang buong sariwang ubas ay maliit lang ang asukal at marami itong tubig. Pero kapag ginawa itong pasas, ang dami ng asukal ay nakakagulat na tumataas sa bawat piraso. Ang isang dakot na pasas ay maaari may katumbas na asukal ng isang buong tasang sariwang ubas. Ang problema rito, madalas hindi natin namamalayan na nakakaubos na tayo ng napakarami dahil maliliit lang sila. Walang gaanong tubig, kaya hindi ka rin agad mabubusog. Ito ay nagdudulot ng mabilis na pagtaas ng blood sugar na, gaya na nabanggit ko, ay nagpapataas ng pamamaga sa ating katawan. Ang pamamaga ay direktang nakakaapekto sa ating mga kasukasuan at kalamnan. Sa edad nating 60 pataas, mas madaling kapitan ng pamamaga ang ating katawan dahil bumababa na ang ating kakayahang labanan nito. Ang matagalang pamamaga ay nagpapahina ng ating mga kalamnan sa binti, nagdudulot ng pananakit ng tuhod at binti, at nagpapababa ng ating physical endurance. Hindi lang yan. Ang mataas na sugar intake mula sa pinatuyong prutas
ay nag-aambag din sa pagtaas ng timbang na nagdudulot ng dagdag na stress sa ating mga kasukasuan. Kung mahilig kayo sa pinatuyong prutas, ipinapayo ko na limitaan ang pagkonsumo. Sa halip na kainin ito ng diretsyo, subukang ihalo sa oatmeal o salad sa napakaliit na dami para mas maging balanse ang epekto sa blood sugar. Mas mainam pa rin ang kumain ng sariwang prutas dahil mas mataas ito sa tubig at fiber na tumutulong magpabagal sa paglabas ng asukal sa dugo at mas mabilis makabusog. Ngayon, puntahan naman natin ang ikaapat na prutas, ang ubas. Kahit na malit lang ito at sa tingin natin ay walang masyadong asukal, ang totoo ay mayroon itong natural na asukal na mabilis din tumaas sa ating dugo. Ang ubas, lalo na ang mga pulang ubas na matatamis, ay may mataas na glycemic index. Ibig sabihin, mabilis nitong itaas ang blood sugar pagkatapos kainin. Gaya ng pinatuyong prutas, ang ubas ay madali ring makain ng marami nang hindi mo napapansin. Sino ba naman ang hindi nakakaubos ng isang buong tangkay ng ubas sa isang upuan habang nanonood ng TV? Kung hindi man isang tangkay, madali kang makakaubos ng isang buong cup. Ang ganitong pagkonsumo ay nabibigay ng bigla ang pagbaha ng asukal sa ating sistema. Ang patuloy na sugar spikes na ito ay nakakasira sa ating mga ugat at nagdudulot ng systemic inflammation. Ang mga epekto nito ay nararamdaman sa ating mga kasukasuan na nagiging sani ng pananakit, pamamanhid o panghihina ng mga binti. Maraming mga senior na dumaranas ng neuropathy na isang kondisyon kung saan nasisira ang mga ugat dahil sa matagalang mataas na blood sugar at ang unang bahagi ng katawan na apektado nito ay ang mga paa at binti. Ang paghina ng mga kalamnan at pagkawala ng pakiramdam sa binti ay nagpapahirap sa paglakad at pagtayo. Hindi ko po sinasabing masama ang ubas, mayaman din ito sa antioxidants na mabuti sa puso. Ang punto dito ay ang moderation at kamalayan sa kung gaano karami ang ating kinakain. Kung gusto mong kumain ng ubas, limitahan sa isang maliit na kumpol lamang at mas mainam na kainin ito kasama ng protina tulad ng kaunting keso o mani para mas bumagal ang pagproseso ng asukal sa dugo. Mas mainam din na pumili ng ubas na hindi masyadong matamis o kung may available, yung mga ubas na may buto dahil ang buto ay nagbibigay ng fiber na nakakatulong sa blood sugar control. Panglima naman po ay ang mga delatang putas na nakababad sa sirup. Madalas itong makikita sa mga handaan o ginagawang panghimaga sa bahay dahil madali itong ihanda at masarap. Kung titingnan natin ang lata, makikita natin na ang mga prutas tulad ng fruit cocktail, iches o lychees ay nakababad sa napakatamis na sirup. Ang sirup na ito ay puro asukal at madalas ay high fructose corn syrup pa na mas masama para sa ating kalusugan. Ang high fructose corn syrup ay kilalang nagdudulot ng pamamaga, pagtaas ng timbang at pagkakaroon ng fatty liver disease. Wala itong sustansya, puro empty calories lang. Ang regular na pagkonsumo ng ganitong klaseng asukal ay nagpapataas ng panganib ng diabetes, sakit sa puso at iba pang chronic diseases. Kung saan may diabetes, karaniwan ay may mga komplikasyon sa mga binti at paa tulad ng neuropathy at poor circulation na nagreresulta sa panghihina, pamamanhid at pagkakaroon ng sugat na mahirap bumaling. Ang labis na asukal ay nagdudulot din ng pamamaga sa ating mga kasukasuan na nagpapalala ng arthritis at nagdudulot ng pananakit ng binti. Sa madaling salita, ang mga dilatang prutas na ito ay isa sa pinakamasamang pagpipilian para sa ating kalusugan, lalo na sa ating edad. Kung gusto mo ng prutas, mas mainam na kumain ng sariwa. Kung wala namang available na sariwang prutas, mas mainam na pumili ng dilatang prutas na nakalagay sa sariling juice o sa tubig lang at iwasan ang mga nakababad sa sirup. Kung hindi maiiwasan, hugasan muna ang prutas para maalis ang sobrang sirup. Pero ang pinakamaganda pa rin ay ang sariwa at buong prutas. Ngayon na naiintindihan na natin ang epekto ng mga pinatuyong prutas, ubas at mga dilatang prutas, may dalawa pa tayong kailangan pag-usapan na napakahalaga para sa ating mga binti at pangkalahatang kalusugan. Le temps de mentif.
Ipagpatuloy natin ang ating pagtuklas sa mga prutas na kailangan nating pag-ingatan. At ngayon ay dumako tayo sa ika-6 na prutas, ang sobrang hinog na saging. Ang saging ay kilala bilang powerhouse ng enerhiya at potassium at itinuturing itong isa sa pinaka-healthy na prutas. At totoo naman yan. Ngunit, kagaya ng mangga, ang sugar content ng saging ay nagbabago depende sa antas ng pagkahinog nito. Ang saging na kulay dilaw na may kaunting berdeng bahagi ay mas mataas sa resistant starch at mas mababa sa asukal. Pero kapag ang saging ay sobrang hinog na, yung may mga batik-batik na itim at napakalambot na, ang starch nito ay halos buong nako-convert na sa asukal. Nagiging napakatamis nito at dahil dito, mabilis itong itaas ang blood sugar ng isang tao, lalo na sa mga seniors na mayroon ng pre-diabetes o diabetes. Ang mabilis na pagtaas ng blood sugar ay nagdudulot ng sugar crash na nagpaparamdam sa atin ng pagod, panghihina at minsan ay pagkahilo. Kung lagi tayong nakakaranas ng sugar crash, natural na bababa ang ating enerhiya at magiging tamad tayong gumalaw. Ang pagiging inactive ay nagpapahina ng ating mga kalamnan, lalo na sa binti dahil hindi ito nagagamit. Ang ating mga buto rin ay nagiging mas marupok kung hindi tayo naglalakad o gumagala. Higit pa rito, ang patuloy na pagtaas ng asukal sa dugo ay nagdudulot ng advanced glycation end products o AGEs na nagpapabilis ng proseso ng pagtanda sa ating mga cells at tissues. Ito ay nagpapataas ng pamamaga na direktang nakakaapekto sa ating mga kasukasuan at nagdudulot ng pananakit. Kung mahilig kayo sa saging, subukang kumain ng saging na hindi pa gaanong hinog, yung matigas-tigas pa at may berdeng bahagi. Kung sobrang hinog na ang saging, limitahan ang dami. Sa halip na kumain ng isang buong saging, hatiin ito sa kalahati at kainin kasama ng mani o yogurt para mas bumagal ang epekto sa blood sugar. Tandaan, ang balanse sa nutrisyon ay mahalaga upang manatiling malakas ang ating mga binti at ang ating pangkalahatang kalusugan. At ngayon, dumako tayo sa huli. Ngunit hindi pinakamaliit ang ika-7 prutas na marami sa atin ang gustong-gusto, lalo na sa mainit na panahon dahil sa pagiging nakakapresko nito, ang takwan. Ang pakwan o watermelon ay kilala sa mataas na water content nito na nakakatulong sa hydration. Pero alam niyo po ba na sa kabila ng pagiging mostly tubig nito, ang pakwan ay may napakataas na glycemic index? Ibig sabihin, mabilis nitong itaas ang blood sugar pagkatapos kainin. Bagaman hindi kasing taas ng asukal sa ibang prutas ang bawat serving, ang problema sa pakwan ay madali itong kainin sa napakalaking dami. Sino ba naman ang hindi nakakaubos ng malaking hiwa ng pakwan sa isang upuan? O kaya'y ilang hiwa pa? Dahil nakakapresko at parang tubig lang, hindi natin namamalayan na napakarami na pala nating nakain. Ang pagkonsumo ng malaking dami ng pakwan sa isang upuan ay nagreresulta sa isang mabilis at matinding pagtaas ng blood sugar. Ang paulit-ulit na sugar spikes na ito ay naglalagay ng labis na stress sa ating pancreas at nagdudulot ng pamamaga sa ating katawan. Ang pamamaga na ito ay nagiging sani ng pananakit ng kasukasuan, panghihina ng mga kalamnan at sa kalaunan ay makakaapekto sa ating kakayahang lumakad at makatayo ng matagal. Para sa mga seniors, ang pagkontrol sa blood sugar ay napakahalaga upang maiwasan ang mga komplikasyon tulad ng diabetic neuropathy at arthritic pain. Kung gusto ninyong kumain ng pakwan, mainam na limitahan ang dami. Sa halip na malaking hiwa, subukan lamang ang isang maliit na hiwa. Mas mainam din na kainin ito kasama ng protina at taba tulad ng kaunting keso o mani upang mabawasan ang bilis ng pagtaas ng blood sugar. Ngayon, napag-usapan natin ang 7 prutas na maaari nagpapahina ng inyong mga binti at nakakasama sa inyong kalusugan. Ang sobrang hinog na mangga, ang langka, mga pinatuyong prutas, ang ubas, mga delatang prutas na nakababad sa syrup, sobrang hinog na saging at ang pakwan. Ang pangunahing punto po rito ay hindi para iwasan ng tuluyan ang mga prutas na ito, kundi ang maging mas maingat at mas mapanuri sa kung anong uri, gaano karami
At paano natin kinakain ang mga ito? Ang kaalaman sa glycemic index at sugar content ng mga prutas ay napakalaga para sa ating mga seniors. Ang labis na asukal mula man sa prutas o sa iba pang pagkain ay nagdudulot ng pamamaga, pagtaas ng timbang at pagkakasira ng ating mga cells na lahat ay nag-aambag sa panghihina ng ating mga binti, pananakit ng kasukasuan at iba pang problema sa kalusugan na madalas nating nararanasan sa ating pagtanda. Tandaan po, ang pagtanda ay hindi nangangahulugan ng panghina. Sa tamang kaalaman at pagpili, pwede pa rin tayong maging malakas at masigla. Ang malilit na pagbabago sa ating kinakain ay maaring magdulot ng malaking ginhawa at pagpapabuti sa ating kalusugan. Hindi kailangan ng malalaking pagbabago, simulan lang sa unti-unti. Kung dati ay palagi kang kumakain ng sobrang hinog na mangga, subukan nating bawasan ang dami o pumili ng hindi gaanong hinog. Kung mahilig ka sa mga delatang prutas, subukan nating humanap ng sariwang prutas bilang kapalit. Ang bawat hakbang, maliit man o malaki, ay naglalapit sa atin sa isang mas malusog at mas masayang buhay. Maraming salamat po sa panonood at pakikinig sa importanteng impormasyong ito. Kung nakatulong po ang video na ito sa inyo, paki-like po at paki-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya na sa tingin nyo ay makikinabang din sa kaalamang ito. Baka sila rin ay nakakaranas ng pananakit ng binti at hindi nila alam ang dahilan. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa marami pang ganitong impormasyon na makakatulong sa ating kalusugan at kapakanan bilang mga senior. Mahalaga po ang bawat isa sa atin at karapatan nating malaman ang mga sikreto para manatiling malakas at masigla. Live your best life at every age. Mabuhay po tayong lahat at maging malusog sa bawat edad.